Hi, good morning po sa mga ka-organic dyan and bago po ako sa group ninyo and gusto ko sanang humingi ng advice kung anong magandang gawin sa mga lugar na sa mga empty spaces ko dito sa garden namin kasi may mga tanim akong gulay pero marami rin akong tanim na mga plants. So, let me show it to you. So basically po ito, mahilig akong magtanim ng mga petunia, ng iba't ibang klaseng mga halaman na namumulaklak. Katulad po niyan, ayan ang mga halaman ko, mga petunia na tinanim ko rito. Meron din akong geranium. Pero ito rin po, meron din akong mga tanim na mga kamatis dito. So, ayan ang mga tanim ko pong kamatis. Tapos, ayan po yung kamatis ko. Nag-uumpisa na silang mamunga. Tapos, ayan po yung iba, namumulaklak na rin. Pero, meron po akong lugar dito na gusto kong taniman. Ayun, puro bulaklak po kasi mga tanim ko dito eh. Tapos ito meron pala ako ditong ornamental cabbage. Ayan po yung ornamental cabbage ko. Mukha talaga siyang malaking bulaklak na ayan, ang ganda niyang tignan. Tapos ito po yung mga petunia ko, mga naka sabit na mga hanging plants. Tapos, ito yung problema ko kasi meron po kaming empty space dito sa likod namin. Tapos, mga gantong oras, alas 8 ng umaga, eto, gusto sana namin gawing um, parang raised bed. Gusto namin gumawa ng raised bed dito. Tapos, ang gagawin sana namin is taniman ng mga gulay. Kaso lang, ayan, tingnan niyo yung araw. Medyo maaraw dito kapag um, 8 o'clock. Ngayon 8 o'clock na ng umaga hanggang alas alas 12 lang yata, alauna. Maaraw sa lugar na to. Tapos nawawala na yung yung sikat ng araw. So hindi namin alam kung ano po ba yung magandang itanim dito. May mga tanim kaming herbs dito. Ito parang mga oregano herbs na pwede siyang ilagay sa pag nag-bake ka ng pizza or pag tanim ka ng magluto ka ng mga sauce. Ito yung oregano na inilalagay doon. Hindi yung oregano na parang katulad dyan sa Pilipinas na parang panggamot sa ubo. Iba pong klaseng oregano to. Ito yung talagang gulay na oregano. Italian oregano yata ang tawag nila dyan. Tapos meron din ako mga tanim na thymes. Ayan. Tapos meron din akong mint. Ayan. Perfect po tong mint na to pang halimbawa gusto nyo gumawa ng mojito, mga ganong klaseng inumin. Ayan po. Ayan yung mga tanim kong herbs dito. Tapos meron din akong chives. Yung parang ah, onion. Ayan. Na medyo mataba yung dahon niya. So ayan po yung mga tanim kong mga gulay-gulay dito. Tapos meron din akong rosemary. Ito, malaki na yung rosemary namin. Ang tangkad niya, mataas. Ayan siya. Halos mas mataas pa sa akin tong rosemary na to. At saka ano siya, ang bango niya in fairness. Masarap din siyang ilagay sa sa mga inumin. Para siyang sa unang amoy para siyang lavender na pero hindi siya ganun katapang katulad ng lavender. Parang may pagka mint yung amoy niya. Pero itong mga oregano na to, ito talagang talagang amoy oregano tong mga to. Pero hindi siya katulad ng oregano nga na typical na oregano na malaki yung dahon at saka talagang sobrang maamoy. Ito maamoy din siya pero parang tamang amoy lang na pangluto. Tapos eto kung ewan ko kung may times din sa sa Pilipinas pero eto maganda rin yung mabango rin siya. Ayan yung bulaklak niya. Mabango rin siya. And of course itong mint talagang napakabongga rin ng mint. Hindi ko lang alam kung nabubuhay itong mga mint sa Pilipinas. So ayun ang problema ko dito sa
backyard garden namin. Halo-halo yung mga nakatanim, tapos maraming tumutubong mga damo na damong ligaw na gusto kong tanggalin. Ito nga, gusto kong tanggalin na ngayon, as in ngayon na, now na, yan, tinatanggal ko na siya. Kasi parang hindi rin siya, hindi siya magandang kombinasyon sa mga halaman ko. So, kaso lang, meron po ba kayong mga suggestions kung gantong kondisyon na parang mga 5 hours lang yata naaarawan dito sa likod ng bahay namin. Pero gusto kong taniman ng mga ng mga gulay. Hindi ko alam, pero mukhang eto, sa nakikita ko tong mga oregano herbs. Italian oregano nga ang tawag dito. Itong mga oregano herbs na mukhang naman sila, nagsusurvive naman sila dito. Pero parang gusto kong taniman ng ng katulad ng mga repolyo, cabbage, mga kamatis. May tanim ako mga lavender din. Pero hindi ko naman masyadong napapakinabangan itong mga lavender. Ay, ayun yung pusa ko. Si Sisi. So, ayun nga po. Ayun ang gusto kong ito kasi tinadtad ko ng bulaklak tong bahay namin sa harapan. Pag sa harap, kasi siya, parang mas okay magtanim ng bulaklak sa harapan kaysa magtanim ng kamatis na bubungad sa mga bisita mo pag meron kang mga bisita na bibisita sa bahay nyo, mga kaibigan nyo na bibisita. So parang it's not really ideal. So I thought of, maybe moving all these tomatoes at the back. Kasi parang mas okay yata na itanim sa likod yung mga ano ba to? May humaharang sa camera. Ayan. Parang mas maganda kasing hindi yung mga gulay ang bumubungad sa bisita mo pag bumisita ng bahay ninyo. Kaya parang gusto kong ilipat tong mga tomato kapag na siya. Kapag nalanta na siguro. Tapos ito, accidentally nakapagtanim din pala ako dito ng mga broccoli. So ayun yung mga broccoli, pero hindi pa sila namumunga. Kasi yung iba, akala ko hindi na magsusurvive. Maliliit lang talaga sila. Nung binigay sa akin to ng kaibigan ko. Binigyan ako ng kaibigan ko ng mga broccoli, pero hindi ko alam na na magsusurvive pala sila dito sa harapan ng bahay namin. Kaya ayan, obviously nakita ninyo may mga tanim din ako mga bulaklak dyan, kasi before ang nakatinim talaga dito mga bulaklak ang tinadtad ko. Pero later on, naisipan ko magtanim ng kamatis dahil parang gusto kong magkaroon ng, alam niyo yun, yung parang inaani mo sa sarili mong garden. Lalo na nagkaroon ng COVID-19. So naisip ko, kasi mahilig akong kumain ng kamatis. Kaya iyan, nagtanim ako ng kamatis. Kaya natuwa naman ako dahil nagsisibulaklakan na sila. Tapos may namumuo ng bunga dito. Tapos dito rin yata meron na rin ako nakitang nabubuong bunga dito. Ayun, ayan may bunga na rin dito na nabubuo. So halos lahat yata sila nagkakaroon na sila ng bulaklak. Ayan may mga bulaklak na. Kaso lang, ayun nga, parang hindi siya ideal kapag nagkaroon ako ng bisita dito. Tinadtad ko ng bulaklak yung garden namin, pero pagdating dito may kamatis. So gusto kong ilipat tong mga kamatis dun sana sa likod, pero I'm not sure kung mabubuhay sila doon kung 5 to 6 hours lang ang araw. So sana mabigyan nyo ako ng advice, mga dyan, ka-compose, ano ba? Ano ba yung group na to? Basta yun. Sana at sana nagustuhan nyo rin tong video na to para at i-share ninyo, and sana mag-subscribe kayo para magkaroon ako ng mga subscribers naman dito sa bagong YouTube channel, which is about gardening nga. And ayun, mag-share tayo ng mga information para lahat tayo matuto, may bago tayong mga knowledge na malaman sa isa't isa. Ayan yung pusa ko na mahilig umeksena sa mga videos ko. So, ayan po. Salamat po sa mga makakapagbigay ng advice, magko-comment sa mga
videos na gagawin ko pa in the future. And ayan, sana po magtulungan tayo, magkaroon tayo ng sharing of knowledge. And as we all know naman, sharing is caring. So, ayan po. Um, Salamat po sa mga kapagbigay sa akin ng mga advice kung ano yung mga pwede ko pang itanim sa klase ng lugar na meron kami dito. Thank you. See you on my next video. Don't forget to comment, subscribe, and share.